Po ay isang makabagong technology po ng pag-aalaga ng alimango. Kahit nasa bahay lang po, indoor, meron tayong covered na area, yung hindi siya nasisigatan ng araw, bawal yung malakas na hangin, nakapovered, and then makapag-alaga na po ng alimango. Ang ginagawa po rito, bumibili po ng alimango na class B, class C, yung mga payat lang po, yung mura. No, mababa yung presyo sa market natin. Actually, yan po yung mga madalas nasa palengke natin. Yung mga pretty payat. And then, yung matatabang alimango naman, mahal po yung bentahan yan. At binebenta po yan sa mga exporter at saka kilang restaurant. Kaya, konti lang yung mga matatabang alimango na nabibili natin sa palengke. Kasi binebenta lahat yan sa exporter. So, ito pong technology natin. Bibili tayo ng payat na alimango, yung market size na, ibig sabihin, from 200 gram size per piece, pataas, hanggang 1 kilo, 2 kilo, yan. Selling size na siya, marketable size. Yun po ang bibilhin, payat na alimango, and then, aalagaan siya dito sa ating setup, vertical farming setup siya. Meron silang sari-sariling kwarto, merong room, naka-condominium sila, para hindi sila magkaandatan, mag-away, magkahinan. And then, meron po siyang technology na ginamit, since naka-vertical sila, kanya-kanyang kwarto, ginamitan po siya ng technology na RAS, yung Recirculating Aquaculture System. Na ang ibig sabihin yan, yung water mo sa system ay continuous rotating lang siya, paulit-ulit. Hindi siya kailangan palitan araw-araw, kung magpalit man, partial water change lang. And then, since umiikot siya, ang tendency niyan, papamit po ang quality ng tubig dahil may mga dumi. So, ang RAS, meron siyang filtration stages. Meron tayo ditong 4 na stages. Una, meron tayong filter para sa solid waste. Kung meron mga dumi na solid, na filter yan. Pangalawa, meron po tayong filter para sa mga soap waste, yung lansa, yung makula, yung madudumi na soap. Yan, meron tayong filter dyan. Pangatlo, meron tayong filter para sa mga chemicals na nabubuo sa tubig na nagiging atir kung bakit namamatay ang seafood. Yung chemicals kasi, nagkakaroon ng ammonia, yan, tumataas ang level, namamatay. So may filter tayo dyan. At pang-apat, meron tayong filter para sa mga pathogens, kagaya ng mga virus, bad bacteria na pwedeng pumasok sa system, na filter din po yun. So, yung 4 na filtration system po na yan, ang nagme-maintain ng quality ng tubig, kaya pwede siyang magpaikot-ikot lang. Nadadamit ulit. So, since malinis ang tubig, nabubuhay yung seafood, kumakain siya, aantayin lang yung alimango na tumaba, and then, paano malaman kung mataba na, tinuturo po namin kung ano quality nung atawa, ano quality nung payat, paano yan i-check, tingnan. Hindi ka tayo pag namimili tayo sa palengke, akala natin mataba, and then pag uwi, niluto, payat pala, so hindi kasi natin alam i-check. So dito po tinuturo natin, after natin ituro, ay marunong naman check ng quality. So yun, pag mataba na po yung alimango, ibenta na po sa umibili ng matatabang alimango. So dahil na mga exporter sa Parañaque, maraming mga seafood exporter dyan, alimango, lobster, lapo, ano pang mga seafood ang ina-export nila. And then, ilang restaurant, pumipili din po. Yan, sa ilang mga private individuals, at hotels. So yun po, mahal po kasi ang presyo ng mataba ay sa payat, let's say, 300 hanggang 2,000 pesos ang price difference. Pagkatong iba. No, hindi po tayo nakakarinig sa palengke ng presyo na 2,000, 3,000, 4,000 na alimango, wala, diba? Kasi, in-export, binebenta po yan sa exporter, doon po yung presyohang ganon. Kaya yung iba po na kapag sinabi namin 1,000 yung presyo ng alimango, hindi mapaniwala kasi peso per kilo, kapag tumaba na siya, ibebenta mo kung magkano ang takbo ng presyo sa market. Pwedeng 800, 1,000, 1,500 hanggang 4,000 per kilo. Nag-iiba po yung presyo. Malikot po yung price niya. So, yun na lang po siya.
Oo, at sa per kilo sinasabi mo, pwede na isilo crop lang yun, no? Yes, ma'am. Per kilo po. Oo. Sir, ano klase? Meron bang certain species ng crab ang para dito sa inyong vertical farming at fattening farming? Okay? Ang alimango po merong 4 na klase. Ang pinakamahal po yung king crab or sa Tagalog ay bulik. Ang scientific name niya ay Cilia serrata. Yun po sa 4 na species ang pinafattening para mataas po yung presyo. Sa 4 po kasi na klase, yung king crab or bulik ang pinakamahal ang selling price. Okay, although pwede rin naman yung iba, yung kulay red, tawag doon pulahan, yung kulay violet brown, ang tawag dyan ay kulik. Pwede rin naman po yan, lalo na kung local buyers lang po dito. Pwede rin naman po yan. Hindi naman masyadong masela ng mga Pilipino. Pagdating sa species of crab, sa ibang bansa lang po sila mahigpit. Gusto nila kadalasan ay yung king crab or bulik. And then, since 4 po yung klase ng alimango, sa Philippines ay 3 lang po meron. So yung 3 na yun, yung pang-4 na klase, wala po tayo. Sa ibang bansa naman, 2 klase, 3 klase lang din, wala sila nung alimango natin, yung premium crabs na bulik, wala sila. So, ang Philippines ay blessed sa alimango kasi nasa atin ang pinaka-premium type of crab tubig. Ano sir yung mga kailangan pag gusto natin itong i-adapt itong vertical farming na tinuturo nyo? Ano yung mga kailangan natin i-ready? Okay, una po, kailangan meron available na space. No, yung iba, yung mga available na garahe na covered, kailangan covered. Yung iba, mga kwarto. Yung iba, sa loob ng bahay. Parang aquarium lang po kasi ang setup natin. Aquarium lang na medyo malaki yung setup. So yan, kapag meron na po available space, ang kailangan po ay 10 to 15 square meter kada 100 boxes. Alipin na crabs. Bigla lang nagka-cause ng stress. Ay, yung stress, no? Yung, nagtitrigger kung bakit siya nagtatanggal ng sipit. Ano yung mga nagka-cause ng stress sa ating mga crabs? Halimbawa po, nabilad siya, na-expose siya sa, init. Siyempre, yung halimbawa, sa loob ng katawan, merong water content yan. Meron niyang alige. Kapag nabibilad yan, para yan piniprito sa loob ng muscle niya. So, bawal yan mabilad. Bawal po yung alakas na hangin. Bawal siya mabasa ng matabang na tubig kasi ang tubig na malimama ay brackish water. It meaning, pinag-combine yung seawater tsaka fresh water. Nasa medium lang po yung alat niya. So, bawal po yung matabang na tubig. Bawal yung kusok. Bawal yung masyado siyang pinipisil, pinakahawakan lagi, yung pinipwersa, matagal. Yan. Ano pa, yung sa tubig, na-stress siya pagka mataas ang toxic ammonia. So, yan. So, di pa merong mga, yan, ang grabe may babae, may lalaki. Yes, mayroon din pong bakla na tinatawag. Ay, ganon. Meron din po. Scientifically, babae din po yon yung bakla na alimango. Ang mangyayari kasi, 3 ang itsura ng gender talaga. Ang alimango malalaman yung gender niya base doon sa kanyang apron sa harap. Yung tawag namin tapis. So, sa ibaba ng kanyang, yung pinaka-abdomen niya, doon po. Kung ano yung hugis ng abdomen niya, yun po kanyang gender. Yun po siya nakikita. Iba na yung aligi niya nun. Meron ng kulay orange pagka-female na siya. While yung tinatawag siyang bakla or immature female, ang aligi niya ay hindi po ganon. Yellow, yung iba green, kapag class A na siya, yellow, mas masarap po yung aligi nun. Actually, yun pa ang pinakamahal na alimango sa dalasan. Sila yung pinakamaliit, pero sila yung majority of the year na pinakamataas yung price. Maabot ng 4,000 pesos, pero kilo, ang lilit lang. Ano ba yung pinapakain natin dito sa ating mga crab pagka naka-vertical farming tayo? May mga options po.
Although ang natural na kinakain yan sa fish pan, kadalasan ay isda or crust fish. Yung mga maliliit na isda, yung mumurahin, yung pakain. At tapon lang, yung pinapakain din sa mamibi. So, mga 20 peso to 50 pesos sa per kilo niyan, yung mga crust fish. Then, kumakain din ng mga seashells, shellfish, akong, alabaw, mga may shells po na napupuha sa dagat. Yan, kumakain din sila ng karne, pero mas gusto talaga nila yung, yung galing sa dagat. So, kung pakakainin po, ang requirements nilang nutrients para tumaba ay protein at saka fats. Kaya, pwede pong magpakain ng seashells, tsaka mga isda-isda. And then, kung gusto pong mag-combine, mag-personalize na pagkain, so may magawa po yung iba ng formulated na jelly feeds. Ang ginagawa po niyan, parang gulaman lang siya. Isa-serve parang topwa. Ganyan, pagka-finish na siya, aluto. Ang ginagawa po, ay ginigiling lang, ginagrind yung isda, seashells, tsaka yung hinahalo, ginagrind din. Ginagrind yung karne, pusit, yung iba, yung BSF, black soldier flies, yung mga uod na pinupulsure, pampain din ng mga seafood. Pwede i-combine yan. Mga internal organs ng animals, iba, mais, ibahin sila ng mais. Coconut meat, yan. Iba-iba po, lahat ng pwedeng ipakain na rich in protein and fats ay i-grind lang, gigilingin lahat, gilingin din yung isda, then i-combine po yung dalawa. Yung iba nilagyan pa nila ng mga halaman, dahon na rich in protein, gaya ng spirulina, yung seaweeds, lahat po yan. Ino-combine po lahat yan. Gigilingin lang lahat ng gusto may pakain na rich in protein and fats. Lagyan mo ng isda. Para mag-amoy isda. Combine yan. And then, lutuin po. Lagyan ng tubig at gulaman o pa-jelly. Lagyan ng, pwede rin po itlog. Pwede rin starch. Ganyan para maging, mag-combine siya. Kailangan lang natin ng food binders. So steam lang siya. And then, maluluto na. And then, slice lang po. Parang tokwa. Ganyan, iserve na siya. Personalize yung pagkain. Since wala pa po masyadong available sa market na feeds. Hindi. So, napo-formulate po yung iba. Although soon, na meron na po sigurado niyan lilitaw na feeds pang alimango. Na formulated po. Na base sa kailangan niyang nutrients. Sir, ano mas mabilis lumaki? Based sa inyong experience, babae o lalaki? O yung bala, tawag namin. Yung mabilis pong tumaba, bakla tsaka lalaki. Kasi yung bakla naman, maliit lang kasi sila. Since 200 gram hanggang 350 grams lang usual yung average size niyan, konting kain lang, tataba siya. Lalaki naman, matakaw naman. Mas malaki yung lalaki pero matakaw naman. Kaya mabilis din pong tumaba. Pero depende po talaga yung kung gaano siya kabilis tumaba. Una, depende kung gaano pa-nutritious yung pinapakain. Gaano katas yung protein tsaka fats. Tapos, gaano ba kalakas kumain. Meron po kasi alimango na maliit, mas malakas pa siyang kumain kaysa dun sa malaking malaki. Tapos, depende rin kung gaano siya kapayat noong tinatining siya. 30% pa lang siya laman, meat, ganyan nung inargaan. Siyempre, mas mabilis naman tumaba yung nasa 50% na yung taba niya, laman, meat niya, nung inargaan. So, yun po, depende po sa laki, depende sa lakas kumain, depende sa pinakain, at depende sa percentage ng kanyang quality. Pagpapalit niya. So, ilang beses ba dapat magpakain sa isang araw? Ang mga po natin nagpa-practice na nito, gaya sa amin din, 2 times a day.
umaga at gabi. Yan. Pero malakas po silang kumain at active during gabi po. Kasi yun na sila. Okay. Yun na sila. Ang likot nila, pagkagabi, gusto nilang lumabas sa condominium nila. Yung pintuan, tinatry nila maka-escape. Ayan, pagkagabi active po man, matakaw sila. Sir, sa ating pagbabay, sigurado ako kasi marami interesado sa mga kababayan natin dito. Imagine mo, galing sa palengke, bibenta mo, may export mo, pwede ka fumita ng 2,000 sa 1 kilo, no? So, sigurado ako na maraming interesado dito sa ating pagbabalik tuloy-tuloy pa rin ang ating usapan ba samantala magbe-break muna tayo. Ito po, sir, marami nagtatanong at nakikita ko po sa mga social media, no? Saan daw kumukuha ng mga crabs? Saan ba tayo pwedeng kumuha ng crabs na ilalagay dito sa ating vertical park? So, yan po, no? Siyempre, kailangan natin ng payat na alimango. Sabihin na natin Class B at Class C. Kasi yung Class K niya ay binibenta na sa exporter. Ang Class B, Class C, kadalasan nasa palengke natin, local market. Paano makahanap niyan? So, ang kailangan po, hanapin yung supplier, although meron po kaming maire-refer na ilan na supplier. Sa mga supplier po na nagsusupply ng halimango sa local market natin, sa palengke. Okay? Isa yan. Pangalawa, pwede pong mag-direct sa mga fish port, yung mga ponduhan, pumsahan. Yan po yung bagsakan ng halimango. Yung mga province na may harvest na halimango, meron po yung fish port sigurado. Doon ang bentahan wholesale ng mga harvest na halimango. Binibenta doon payat saka mataba. Yung mga matataba, pinipili ng mga nagsusupply sa exporter. Yung payat, pinibili na nagsusupply sa palengke. So, pwedeng mag-direct po doon. And then, pwede rin po kung may kapilalang fish pan operator. Sam, pagka may harvest sila, yung payat, bilhin nila. Yung mataba, yun ay bebenta ng fish pan operator sa fish port. So, yun po ang ilan sa pwedeng source. And then, sa social media, meron pong mga supplier, mga group page ng halimango. Meron pong mga existing supplier dyan. Meron pong mga legal naman na suppliers, mga legit, mga regular na nagsusupply sa mga buyers. So, i-check lang po kung legit sila. May resibo, may company, may mga proof of transactions. Ayun po, makakahanap na po ng supply. So, may sure market pala ito, sir. Meron po, ma'am, kaya po tumaas yung presyo kasi meron sure buyer. Marami yung demand po talaga. Hindi lang po talaga aware yung mga tao tungkol dito kasi konti lang sa Pilipinas ang nagbi-business ng halimango. Oo, kaya hindi po talaga alam yung kalakaran or sistema ng halimango. Maraming naninibago. Kami po since malawak po ang experience namin locally at internationally, alam po namin yung kalakaran ng halimango talaga yung sistema dyan. Kasi kami po nakapag-export din po kami ng halimango. Sa Taiwan, Hong Kong, China, Singapore. Inasabi mo sa akin, meron kayong 4 na filtration? Yes. Tama ba po na pagka itong vertical farming or inadapt po itong technology nyo, ang aking mga crop na pinabata pa ay malayo sa sakit? Yes po, ma'am. Malayo sa sakit kasi nabubuo pa lang yung virus, bad bacteria, mafi-filter na po doon sa stages. Dadaan po yung tubig, bawat stage ng filtration. So, mawawala po doon yung mga pwedeng mabuong sakit. Kahit nga meron siyang dalang sakit galing sa fish pan, meron siyang dalang virus, galing doon meron. Pagdating dito, i-release niya sa water, tapos dadaan naman ng filtration, tatanggal. And then, meron din po tayong option na usahan. Bago po ilagay ang crab sa condominium, ay dinidisinfect po natin ang halimango. So yun, sa disinfection, matatanggal na po yung mga pathogens o sakit na pwedeng kumalat po sa system. Wala tayong nagiging case dito ng mortality, sir. Meron po, ma'am, sa lahat po ng seafood, basta live, ay merong mortality. And then, ang mortality ay meron pong basehan. Una,
sa merong ganitong system, tama ba yung filtration? Yung 4 na stages, kumaandar ba? Tama ba yung pagkakalagay? Okay. So, sa ganong paraan, pag tama yung filtration, healthy ang tubig. Pag healthy ang tubig, walang paraan para mamatay doon ng crab. Ngayon, kung namatay pa rin ang crab, hindi na sa tubig yon. Namatay ang crab dahil sa kanyang kondisyon bago siya ilagay. Halimbawa, nahuli siya sa fish pond, and then doon na-stress siya, binibilad pala. Yan. Tapos, doon sa fish pond, may sakit pala na existing. So, nasa body na niya yon. Pwedeng pagdating po dito sa vertical farming, namatay. After few days, ang dahilan ay wala sa tubig, kundi doon sa fish pond na pinanggalingan niya, may existing po na sakit. Benta din ng taba ng yung mga alike. Crab quiz po. Taba ng halimango, nandun po yung kanyang laman, tsaka yung haligay, pinahalo, tinitimplahan, naka-battle po siya. So, yan po, pwede po yun. Pwedeng, gawin Shanghai. Halimango, pwedeng relleno. At nakita ko yung, tawag dito, prenito ng buo ano po yun? Soft shell crab po yun, ma'am. Oo, kapainin po siya ng buo. Pati siya, ang malambot po kasi siya. Yun yung alimangong molt lang. Yun yung alimang nagpalit ng shell. Oo. Pag masikid na siya, matabang-mataba na alimango, class A na, hindi mo pa yan hinarvest. Ang tendency, masikid na siya sa kanyang shell, sa kanyang damit. Lalabas yan, magpapalit ng shell. Pag lumabas sa shell, malambot siya, soft shell. Yun po, ang piniprito, ang labot niya, makakain mo ng buo, 100%. Ayan, masarap po yun, mas malasa. Sabi ko, pwede pa na yun. Oo, crab Sa ibang bansa po, sikat yung soft shell crab, deep fried. Sa atin, hindi po, hindi pa familiar yung mga tao. Pero ang mahal niya sa ibang bansa, ginagawa pang burger, yan. Pwede mo ba i-share sa amin para dun sa mga kaibigan natin na mahilig sa alimango at mipili sa mga palengke? Ganito lang po, tingnan po yung sipit ng alimango, then magpapandat, pagka malakas po mang sipit, mataba po yun. Joke lang po yun. Ang ginagawa po, bawat gender ay may paraan para malaman kung mataba o payat. Halimbawa, lalaki. Yung lalaki po, pinipisil yung kanyang lower part ng abdomen. Lower part ng abdomen. Tsaka yung ibaba ng kanyang aluham. Ito po, halimbawa, ito po yung alimango. Yung lalaki, pinipisil po dito. Ganito po. Or pangin. Matigas yan, parang bato, mataba yan. Maski. Kung malambot, payat. Sa lalaki po yun. Tsaka dito po, ito yung alimango, ito yung likod niya. Then, dito po, ipisilin po dito, ito. Kapag matigas din po yan, mataba. Sa lalaki po yun. Okay. And then, kung babae, gumagamit po tayo ng knife. Yan po tayong knife. Ino-open po natin ang bahagya dito. Ang sinisilip ko ba nun? Makikita po yung aligi. Gamit yung knife. Yung aligi niya, ay tuturo po namin ano yung tsura ng mataba. Ano yung tsura ng payat. Depende. Ito po, halimbawa, yung knife na gamit, hindi siya madulis. Para hindi po masugat yung crab, ipipress lang siyang ganyan, o baba, or itwist ng bahagya, mako-open po yung kanyang shell ng konti sa likod, makikita yung level ng kaligay. Doon po malaman mataba o payat. And then, pangatlo, yung bakla, okay, crab. Pwedeng tadahin nun sa female, ino-open ang bahagya. Ang pinaka-normal na ginagawa, ito po sa kanyang abdomen, ino-open. So, ito po ang kanyang abdomen, bubukan ng ganyan. Okay? I-open, ganyan. Makikita po dun yung kulay. Yung color ng kanyang haligay,
Depende sa color kung mataba o payat. So yun po ang tinuturo natin sa training. Ano kulay sir yung mataba? Yellow po or light yellow. Oo, ang payat, class B, ay dark color. Dark color o dark. Naku,